Ayan, ito na yung ating natapos na project, no? Yung ginawa natin na multi-connector. Ayan na po ang kinalabasan ng ating ginawa. Ayan na po siya. At kompleto na po lahat yan. May speaker terminal at saka mga outputs. Tapos yung dito, ayan, nag-upgrade na ako. Nilagyan ko ng takip, ano? Tapos nag-add ako dito ng output. Mamaya explain ko po sa inyo kung bakit meron yan. At saka dito rin po, naglagay din ako ng trimmer. I-explain ko rin po sa inyo kung bakit naglagay ako yan. Ngayon, ang unahin ko po munang ipakita sa inyo, no, itong ating Bluetooth na module. Tapos later, i-explain ko po ito sa inyo kung bakit ko siya ginawa. So ito muna, pakita ko lang po sa inyo. I-power on lang po muna natin itong ating Bluetooth. Ayan. Tapos andito yung ating cellphone. Tapos yun, connected na siya sa Bluetooth. Ngayon, mag-play po ako ng music dyan. Play music. Bali itong speaker po na to, yung terminal ay nakaka-connect direct dito sa kanyang Bluetooth. Kita ko po sa inyo, ito yung ating speaker. Kakabit ko lang. Tutunugin lang ho natin yan. Ayan. I-add ko lang to. Tapos pwede pa ako mag-add ng speaker dyan. Ito po. Ito po ay pang testing ko sa speaker yung output na to. Actually maraming pwedeng magawa ito. Tanggalin yung isa, ito lang. So meron tayong pang testing sa speaker na para matest natin yung audio niya. At ito nga po yung gamit ng ating speaker terminal. So ang next po, kung makikita nyo mayroon akong nilagay na switch dyan. Ito ho kasi sa halip na ang gamitin ko ay jack direct doon sa input. Okay, so explain ko muna pala sa inyo. No? Ito ho kasi yung input natin. Yung part na to, input. At hati po yan sa dalawa. Pag ganun po. Tapos ito naman yung output. Ngayon, naglagay ako ng switch dyan para pag gusto kong gamitin yung source ng Bluetooth ko, eto, na connected yung ating cellphone at hindi na tayo magda-direct ng wire doon. Kagaya po nito, itong cellphone ko po ay wala siyang 3.5 jack, ano, Bluetooth lang po. So kaya ako naglagay ng Bluetooth dito para ma-connect ko siya doon sa input. So wala na akong gagamiting any connector na ilagay dito dahil ito po ay naka-attach doon sa input. Okay, so ganito lang po yan. Meron akong amplifier dito. Ayan, kabit ko siya rito, no? Ayan po. So kung gusto nyo pong i-test yung may i-test ka yung speaker at kailangan nyo ng signal gamit yung cellphone natin, ito po, pwede nyo ilagay dito. Pwede rin po sa XLR. Ayan. Tapos sa RCA. Pwede rin po, pwede rin dito. Kasi ito po, yung nilagay kong switch na yan ay ang kanyang input po na yan. Kumuha ako ng isa rito sa out. Tapos makikita nyo po, meron akong nilagay na trimmer dyan para at least mabawasan ko yung audio na pumapasok dito sa input. Kasi ang mangyayari po kapag hindi ko binawasan yung output nito papunta dito sa input ay napakalakas po ng tunog niya at hindi magbabalance doon sa output ng ating speaker at saka dito sa input ng ating pinaka analog kung gagamit tayo ng 3.5 jack papunta dito sa mga input na yan. Ipapakita ko po sa inyo, no? So ito na, pasok ko. Kung gusto kong patunugin po yan gamit itong source ng Bluetooth natin, i-on ko lang to. Ayan. Mahina lang yung tunog natin kasi may natutulog po, ano, sa kabilang side. So ito, ayan. Pag gusto kong patayan, ayan, maglalagay ako ng, halimbawa kung gagamitin ko naman ay eto. Ayan po, ano, gamit tayo ng ibang source. Ayan. So ang nagpa-function po dyan ay itong pinaka input jack na to. Naka-disable po ang ating Bluetooth. Kung ang gagamitin po natin pang testing ay itong cellphone. Ang kinaibahan lang nito, naka mono siya, no? Kung saan nakasaksak yung line, ito lang yung tutunog. Pag nilagay ko po dito, wala. Kasi yun nga po, naka stereo po ito, separate dalawa. Para tumunog po, siyempre dito tayo magsasaksak kung saan mayroong input. Yan. Tapos, kung gusto niya naman po Bluetooth, i-on nyo lang to. Yan. Ito po ay mono. So, ibig sabihin, pag sinets ko yan, mayroong input dito at saka dito sa line na to. Kaya it's either magsaksak ako dito or dito or dito. Kahit saan dyan, tutunog po yan. Ayan, tutunog siya. Kahit dito, tutunog din po yan.
Ay, sorry. Ito pala yung naka-direct tayo dyan. So, ayan po, ano. Tapos, yun nga po, no, yung trimmer na nilagay ko ron, kagaya nito, naka-bluetooth tayo. Binalance ko po yung tunog niyan para mahabol niya yung tunog nung pinaka-normal na tunog natin. Kagaya po nito, no. I-off ko yan. Tapos, cellphone. Ito yung pagganahin natin. Ayan po yung level ng kanyang tunog, ano. How about sa Bluetooth? Ayan, halos parehas lang sila. Ipapakita ko po sa inyo. Ipipihitin natin yung trimmer na sinasabi ko. Ayan, ito yung tunog ng ating sa Bluetooth. Ito. Wala tayong nakasaksak dyan. Tapos i-off ko. Ito naman yung tunog ng ating cellphone na direct na naka-input doon. Halos magkalibil lang yung tunog nila dito. Ayan. Para mahabol mo yung tunog doon, ito po, tingnan niyo po. Hihinaan ko, lalakasan ko. Ayan. Malakas talaga siya kung wala akong nilagay na trimmer. Kaya para mabalance ko yung tunog nito, naglagay ako ng trimmer. Tingnan natin. Yun. Halos parehas na yung kanyang tunog, ano? At the same time, ano po siya, lahat may tunog. Tapos, ito pa, naka-on tayo dyan, tutunog to. Pag may nilagay tayong speaker, meron din pong tunog yan. Dito. Pag in-off ko to, ito lang yung tutunog, mawawala na to. Yan nga po, no, pag in-off natin, mawawala yung tunog nito. Kasi ito, pag maggagana lang siya, yung ating Bluetooth kapag ka naka-on. Ngayon, dito may nilagay akong output na isa, no. Ito wala akong nilagay dito na trimmer. Kaya kung ano yung output ng tunog dito, ganon din dito sa jack na to. Ang nilagay ko lang po dito ay resistor. Ito po, ang signal po dito ay malakas. At yun nga, i-explain ko sa inyo kung bakit mayroon akong nilagay na ganyan. Pero bago yan, pagaganahin muna natin yan. Kailangan ko lang yung volume dito kasi malakas po yan. Ito. Ayan. Malakas po yung output ng signal niyan. Ginagamit ko po yan, kaya ako naglagay. Dahil kung mayroon po akong itetest na mixer, dito ako kukuha ng main output papunta dun sa mga input ng ating mixer, no? Okay, so ibig sabihin may signal na tayo sa mixer. Hindi na ako gagamit ng cellphone na ganito. At para maiwasan na, alam mo yun, kasi kung laging ginagamit natin ito, baka masira or anything, baka magkaroon ng yung phantom power, ano, hindi natin alam. Kaya ginawa ko to siya. Ayan, dito ako magsasaksak ng output papunta dun sa input ng mixer para magamit ko tong ibang output. Okay? So, kung meron na akong signal papunta dun sa mixer, yung output, dito ko naman ipapasok yung output ng mixer. Para kung just in case na gusto kong gamitin yung mga port na to, diba, meron akong XLR. Ito, meron akong XLR at XLR, ang aking pagkakabitan ng speaker. So, magagamit ko siya. Or, kung meron akong RCA, ganito, RCA, tapos yung itetest ko ay RCA, dito ako magkakabit. Ganun lang po. So, ito po ay ginawa ko base dun sa needs sa aking trabaho. Kaya ginawa ko siya para mapabilis, mapadali. At saka, isa pang function ito, no? Ito kasi nakaparallel yung mga ports na to, yung part na to at saka dito, tapos yung dito rin. Pwede akong magsaksak dyan, diba, saksak ako ng RCA, tapos kailangan ko na extension, dito na ako magdudugtong, hindi na ako magpuputol ng RCA para lang humaba siya, dito ko na siya isasaksak. Tapos dito may kanya-kanyang resistor po yan. Kung napanood nyo yung ating video habang ginagawa natin to, meron siyang resistor kada isa. Parallel yung kanyang connection sa side na to, pero meron siyang resistor. Tapos yun nga, hiwalay, hati po yan. Ayan. So ito, on.
gusto kong gamitin yung di ba, RCA. Ayan. Pasang ko lang. Ito po yung gumagana. Ayan. Pagka Bluetooth naman, i-on ko lang to. Ayan. Ayan po. So dual purpose siya, no? At the same time, mayroon tayong speaker dito. Output, play lang natin. Tanggalin ko to. So napaka-convenient siyang gamitin, ano? But actually marami pang magagawa ito. Kagaya nito, meron tayong 3.5, ano? Saksakan natin yung 3.5. I-off ko lang to, no? Ito yung sa Bluetooth natin. Gagamit tayo nito. Tapos ito yung ating cellphone. Saksak. Yan na po, ano? Yung ating auxiliary na 3.5 na input. Gamit yung ating cable na to. At meron tayong output yan. So okay, functional siya. Napaka-convenient talaga nito, guys. Tapos yun nga, ang Bluetooth. Play tayo sa Bluetooth. To. Tapos may mga button din dyan ng ating Bluetooth. Stop, play. Meron din pong volume yan. Tsaka auxiliary. Ito pala, auxiliary. Meron din po auxiliary yan. Pag sinaksakan ko po ito, AUX mode. Mag-AUX mode. Ayan. Ibig sabihin, auxiliary mode po tayo yan. Pwede natin gamitin to. Pag in-off ko to, wala. Kasi connected siya dun sa board ng ating Bluetooth. Ayan po, ano? Ayan, naka-Bluetooth na naman siya. Bluetooth connected. Bluetooth connected daw. At saka dito, guys, no, hindi lang iisa yung ating may isasaksak dito. Lahat yan pwede nating saksakan ng sabay-sabay. Itong port na to. Ayan po. Kung ilan ang gusto mong ikabit dyan, lahat lagyan nyo po. Gagana yan parehas. Kasi meron tayong nilagay dyan na resistor at saka capacitor. Isa pang gamit po nito, i-add ko po, ano? Kung halimbawa may titest tayong output ng mixer. Halimbawa, XLR lang ang meron sa kanya. Yung output niya is XLR lang, ano? Wala siyang PL, kagaya nito. So, yung output from the mixer, isasaksak ko to. Tapos, i-connect ko siya dito. Tapos, ang ating pong speaker na pang testing is, ang input lang niya is PL jack or RCA jack. Hindi na ako mag-convert ng magpuputol pa na para lang matest ko yung output ng ating mixer ng output ay XLR para ma-convert sa RCA or PL ng ating ginagamit na amplifier. Hindi na. So, kung meron lang tayong ganito, diretso na doon to sa mixer, tapos connect dito. Tapos meron tayong PL, ganito. At ang input ng ating amplifier ay PL. Dito na tayo magsasaksak sa PL kasi ito po ay magka-connect po yan. Kung RCA naman, ay dito po sa RCA. Yun po yung option yan. Kung auxiliary input naman, dito tayo. Pwede pong gamitin yan, yung auxiliary na yan, papunta dun sa ating amplifier. So ang lumalabas na ito po ay converter din siya ng ating jack, no? XLR, kung wala kayong PL, ito, wala kayong RCA, ito, ayan po, converter din siya. Ganon din dito yan sa pinaka-output. Kung ang inyo pong input ng amplifier ay may RCA, ito po ang gagamitin natin. Kung ang inyo pong input ng powered speaker is XLR, dito po tayo. Kung ito po ay PL, dito po tayo. Ganon lang po kadali, ano? At yun nga, ang isa sa gamit din ito, halimbawa, kung yung tropa po ninyo ay wala pong Bluetooth, yung kanyang speaker, at gusto niyang i-connect yung kanyang cellphone doon sa speaker na kailangan ng Bluetooth, ito po ay magagamit para po mapatunog natin yung kanyang speaker na ang gamit po natin ay ating cellphone na connected sa Bluetooth. Kaya napakaganda po ng ating ginawa. Ayan, isa rin po ito sa mga function ng ating
multi-connector. Or di kaya naman, kung gusto niyo pong mag-music, pwede po. Magkakabit lang kayo ng speaker dito, tapos i-connect nyo lang sa Bluetooth. Ayan na, meron na kayong speaker at music. Ulitin ko lang po, ano, itong ating Bluetooth mode, pag naka-on to, lahat po mayroong tunog yan. Ayan, dito meron din yan. Ayan, meron din po siya, lahat. Ibig sabihin naka-mono po yan pag naka-on. Ayan, meron lahat dyan. At saka pwede yung saksakan yan, parehas. Ayan, dito pwede rin. Actually, pwede rin gamitin po ito dito, no? Ayan, tutunog din siya. Dito ganun din. So, yun, napaka useful. Yan yung battery ho, di ba dati dito nakalagay? Pinasok ko na rin yung battery dyan dun sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, merong nakabukol dito. Yan. Andyan po yung battery natin sa loob. Kasi pagka dito, ay medyo kitang-kita talaga. At yun nga, buti nagsakto yung ating jack, no? Ito. So, yan. Sana ay may natutunan kayo sa video ito, nakakuha kayo ng idea. Kung ang video tayo nyo pong nagustuhan, paki-like, share na lang po. At kung bago ka pa lang sa ating channel, salamat po sa pagbisita. Paki-subscribe na lang po ang ating channel at paki-click yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. So yun, maraming salamat po sa inyong panonood. And guys, God bless po sa ating lahat.